Good morning, May 28. I talk, I walk. Medyo madilim-dilim pa. Ng konti, ayan, makikita nyo doon yung Mount Makiling yun. Right? Tsaka yan. Yan ang aming bahay. Alright. Let's do this. Let's go take a walk and talk. Marami agad mga topic ngayon, no? O pwede natin mapag-usapan. Pero ang mas interesting, I think, is the liwanag na force majeure ni itong si Robin Padilla na hindi ikinatuwa ni Senator Risa Hontiveros. Dahil yung kanyang definition nga naman ng force majeure ay parang hindi maganda para sa isang senator, no? Ang force majeure basically ay Latin word yan for force of nature. That's the exact translation, no? Meaning, yan ang mga tinatawag na mga unavoidable circumstances like typhoons, tidal waves, earthquakes, tsunamis, yung mga ganun na mga pangyayari, no? Tornadoes, yung mga ganun, mga force majeure yan na mga hindi inaasahan ng tao, kumbaga, no? Pero yung mga giyera ng kagaya ng sinabi ni Robin Padilla sa Middle East at saka yung mga acts of terrorism na po pwede na kanyang ipinapasok doon sa force majeure ng kanyang interpellation paliwanag ay oo nga naman, parang hindi katanggap-tanggap. Ito kasi nagsimula kasi ito ng pilit kasing ipinapasok. Pilit na ipinapasok kasi ng majority of +1. 12 against 11, no? Ang grupo nila Robin Padilla, nila Alan Peter Cayetano, kapatid niya si Drama Queen Tia, Loren Legarda, Jingo Estrada, nakaharap ngayon ng plunder, no? At nakaharap din ng nakaambang pag-aresto. Patay na. Marcoleta, meron din hold departure order. Ano ba yan? Na maaaring mag-precipitate din yan into plunder. So, ano pang matitira sa majority? Baka bigla maging minority, no? Okay, balik tayo doon sa force majeure. Pinipilit kasi ng ito, gusto nilang i-railroad ang pagbabago ng Senate rules ng pagboto. Kasi nga, yung kanilang pang 13 ay fugitive na ngayon na si Senator Bato de la Rosa, ay pilit nilang ipinapasok ang karapatang bumoto remotely, no? Ito ay paghahanda pa rin ito nila sa impeachment nga na darating ni Inday Sara Duterte. Para nga naman, mabuo pa rin nila yung boto, no? Na matalikdan ni Sara Duterte yung kanyang accountability na hinaharap. Yun nga naman, actually, palinaw ng palinaw, bagamat ayaw natin mangyari, Sara, pati na sila ayaw nilang mangyari. Palinaw na ang grupo ng 13 na ito nila Cayetano ay tinatalikdan nila ang accountability sa taong bayan. Dahil yan ang main cause talaga ng ano ni Sara Duterte, yan ang kanyang impeachment. Maliban doon sa kanyang mga hiwa-liig na mga ganun, pati yung taka, yung mga ganun, kay Romualdez, kay President, kay First Lady,
Meron na raw siyang kinausap na grave threats nga yan na gano'n, no? Kasama yan sa impeachment. Articles of impeachment. Alright? At saka yung confidential funds. Yun, mga gano'n. Tapos meron silang billion na nakalkal sa AMLAC, no? Sa Anti-Money Laundering Council. That's so bad. Kasi hindi naman yan po pwede gawa lang yung AMLAC ng mga records eh. So yun, basically talaga, yun ang pinakamatinding yung accountability talaga ni Sara Duterte. Sabi nga ng iba, kahit mag-focus na lang sila dyan sa mga na yan, tungkol sa kanyang bank records, maaaring ma-impeach na dyan si Sara Duterte. Pero kung dadaanin sa boto, napilit nilang ginagawa ngayon ng paraan, itong mga tinatawag nilang majority plus one, I don't know. Siguro, sasama-sama silang lumubog kapag si Rolwin Padilla nga din, nakaharap din ng obstruction of justice. Dahil noong inamin niya na nakisakay di umano or isinakay niya. Parang ganun lang yan Isinakay, nakisakay. Si Bato de la Rosa, papalabas ng Senado noong madaling araw, alas 12:30. Noong nagkaputukan. Noong gabing yon na nagkaputukan sa Senado. No? I think it was May 11 o 13. So, paano na? Ang ano pa naman yan, major crime kasi yan, obstruction of justice. Kasama na dyan yung may imprisonment yan. Tapos mayroong perpetual disqualification from holding any public post yan, no? Ganyan yan, obstruction of justice. At sa ganang akin, kung mapapatawan si Robin Padilla, obstruction of justice, might as well ganun din si Cayetano. Dahil umamin din naman si Cayetano. Kasi ayaw nagdala sa kanyang kotse rin nakasakay si Bato de la Rosa papuntang Senado. Diba? Nagkahabulan pa nga doon sa loob ng Senado noong inaanuan siya ng warrant of arrest ng dalawang babaeng NBI. Hindi siya nagpahuli. Nagtatatakbo hanggang sa inilagay siya sa Senate custody, protective custody. Na actually, ang paglalagay sa isang tao sa Senate protective custody ay para masiguro na naman manandyan lang yan. Meron man yan arrest warrant o wala, o resource person man yan ng mga hearing na ganyan, nalagay nila sa Senate protective custody. So, nung kakailanganin nila, wala na siya doon. So, anong klaseng protective custody yun? Protective custody yun para lang sa kanilang mga kadramahan. May mga paiyak-iyak pa nga sila na wala man lang daw nangumusta sa kanila. Samantala, ang ganda ng kanilang tawanan, inuman ng kape, meriendahan doon sa opisina ni Alan Peter Cayetano noong gabi yun. My God, alam nila makukuha nila sa drama yung taong bayan, no? Parang hindi na yata yan ngayon pupwede dahil nga sa bilis ng social media. Hindi kagaya dati na mga balita, kinabukasan mo pa mababasa sa dyaryo. Tapos dati naman, bihira-bihira lang nakikinig sa radyo. But, so yun. Yan ang kinalaunan yun actually, yung force majority na yun, ay nag-work out yung minority of 11. Hindi lang nagustuhan yung pag-railroad nila Marcolita, Alan Peter Cayetano, sa pagbabago ng Senate rules. Na nagawa naman nila yan, totoo, dati. Dahil may COVID kasi noon Di ba? Nagsisesyon pa nga sila online. Pero now, wala naman COVID. Wala rin pandemic na whatsoever. Parang that is impossible to do, no? So, dyan muna tayo, nagtatapos dahil nandito na ulit tayo sa hukay na yan. Yan ating palatan.